Mabuhay din para sa sarili. Ang sabi sa Ephesians 3 verse 19, at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Napakarami sa atin, lalo na ang ating mga ina at mga kababaihan ng Pilipinas, ang halos wala ng sariling buhay. Noong bata-bata pa, ibinigay lahat sa asawa at nang tumanda-tanda na, ibinigay lahat sa anak at sa asawa pa rin. Maging mapagbigay ngunit huwag ipamigay ang sariling buhay. You have to live your life. While you are trying to be a beautiful addition sa buhay ng iba, huwag mong kakalimutan ang iyong primary duty ay mabuhay para din sa iyong sarili. Huwag niyong kakalimutan na kayo man ay nilikha ng Diyos na mayroon ding tungkulin sa inyong sarili na habulin ng inyong mga pangarap. Tupadin ang inyong mga nilalayon sa buhay at lasapin ang mga inaasam nyo. Huwag lang kayong maging tungtungan ng iba, bagamat mahal nyo sila. Paminsan-minsan, pumapayag tayo, nagbo-volunteer pa nga, pero hindi ka nabuhay at hindi ka binuhay ng Diyos para gawing tungtungan lang ng iba. Mayroon ka dapat na buhay na ipinapamuhay na ikaw yun. Kahit isa kang asawa, magulang, kapatid, lola, o anak. Kailangan paminsan-minsan may oras kayo na magpa-parlor, magpa-foot scrub para matanggal yung mga kalyo sa paa. Huwag solohin ang trabaho sa bahay. Kung kailangan ng tulong, humingi ng tulong. Kung kailangang utusan ng anak o kung sino man na maaari kayong tulungan, utusan nyo. Minsan kasi may mga katwiran ng mga magulang natin na gusto niya na magkusa yung anak niya na tumulong. Paano nga kung walang kusa yung anak? So kailangan mag-adjust ka. Bilang magulang, baguhin mo yung approach. Utusan mo ngayon kasi nga walang kusa. Paminsan-minsan kasi, hindi naman palagi, kapag hindi natin inuutusan ng ating mga anak o kung sino man ang ating mga pamangkin, ating mga kapatid, feeling nila okay lang sa'yo palagi kahit nahirap ka na. Ikaw naman itong kuntodong iskoba na ng sahig, hirap na, hindi na magkanda tuto, pero hindi ka pa rin humihingi ng tulong, ay kasalanan mo na yon. At parang kinukonsinti mo na rin ang katamaran ng iyong mga kasama sa bahay na pwede ka naman talagang tulungan. Bagamat ikaw ang nanay, ang tatay, ang head ng pamilya or ang breadwinner, hindi naman lahat ng bagay ay kaya mo. Madalas, kailangan mo ng tulong. Kaya kapag kailangan nyo ng tulong, magsabi kayo. Kasi hindi naman manghuhula ang mga kasama nyo sa buhay. Kapag pagod na kayo, tumigil kayo, may bukas pa. Hindi mauubos ang bukas, kaya huwag nyong ubusin ang lakas nyo sa isang araw lang. Hindi dapat na ang luwag-luwag ng mga kasama mo sa bahay na kilalakas naman ng katawan samantalang ikaw itong losyang na losyang sa mga gawain. At pagkatapos mong malosyang ay ipagpapalit ka ng asawa mo sa 18 years old. Aba, hindi naman yata ganyan ang pamumuhay. Ilagay sa tama ang paglilingkod at ang sakripisyo. Kahit nasa pamilya mo man yan. Hindi mo dapat ubusin ang buhay mo. Ang bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang purpose. Kaya dapat mayroong kanya-kanyang ginagawa. May pagkukusa. At kung walang kusa, utusan. Kasi hindi naman forever na nandyan kayo. Kailangan turuan nyo ang mga kasama nyo sa buhay na tumayo rin sa kanilang sariling mga paa. Mamukat-mukat nyo, 20 anyos na yung anak nyo, hindi pa marunong magsaing sa hindi rice cooker o kahit nga sa rice cooker ay hindi marunong. Tao ka rin. Mayroon kang buhay. Minsan nga yung ating mga nanay, mga housewife, mas pagod pa yan sa mga tunay na nagtatrabaho. Lalo na kung ang trabaho mo naman ay pang-opisina at madalas nakaupo ka, oo napapagod ang isip mo sa kaiisip,
pero ang nanay mo minsan pagod na ang isip, pagod pa ang katawan. Kaya dapat ay nagtutulong-tulong. Kaya mga nanay, mabuhay ka din. O mga tatay, o mga breadwinner. Dapat ipamuhay mo ang iyong buhay at pahabain mo ang buhay mo sa abot ng iyong makakaya. God bless us all.